Guys, update lang ako ha. Last 3 weeks or 2 weeks ba, 'di ba? Ito yung vlog ko. Ayun. Si Fonkiana. Ayan oh. Oh, see? Hindi ko pa sila nailagay sa dapat kong paglagyan sa kanila guys, sa dami nila. Yung iba nakalagay na doon. Pero ito, andito pa rin. Pero kung makikita nyo, tamo, ganda niya oh. Ayan. Buhay na buhay pa rin sila. Oh, see? Mga ugat niya oh. Yan. Sabi sa inyo, matibay ang buhay ni Fonkiana eh. Yan, ito yung aking air plant, si Fonkiana. So, dito lang siya, nakasagap lang siya ng warm temperature. So, spray lang at ayan, buhay pa rin naman hanggang ngayon. Hello to all! Kumusta ang lahat? Magandang hapon sa lahat guys. Mainit sa amin, walang ulan, pero mahangin na kasi mag-December na, di ba? Itong aking halaman guys, oh. Ito yung aking plant for the week. Ayan, nag-finistrate na yung dulo niya. Ayan. Ito yung aking Epipremnum SP Bali. Nabili ko to noon after pandemic, pero ang tagal niyang lumaki. Kasi nilagay ko lang siya dito sa gilid ng aking, gilid ng aking vertical. Pinagapang ko lang siya dito. Sorry guys. Ay, napakaingay. So, pinagapang ko lang siya dito. Ayan, oh. Ayan. Ayan. Tapos ito yung kanyang pot. Ayan. Kalahati na lang yung lupa dahil as usual, ang mga ibon, pinagpipiestahan nila pagka nag-dry na yung lupa ng mga halaman. So, ito guys, variegated itong halaman na ito. Kamag-anak siya ni ni Pinatum. Ayan. Mga aroids din itong halaman na to. At ito ay galing ng Indonesia. Ay gusto niya ng mataas ang humidity. Gusto rin niya ng indirect sunlight. Ayaw talaga niya ng mainit. Kahit naman yung ibang Pinatum, ganun din. Basta iisa lang silang lahi. Ayaw nila ng direct sunlight. So, gusto niya warm lang ang makukuha niya. Warm temperature. At saka yung lupa niya, yun lang. Gusto niya lagi siyang moist. Kaso nga lang, syempre, nakakalimutan madiligan. Kaya, ayan, hindi siya moist. Nagda-dry siya. Pero, nabubuhay naman siya. Ayan, oh. Kasi, yun, oh. Ito na naman guys, nakakalimutan ko na naman yung halaman ko na to. Nasa sulok lang kasi dinidiligan ko lang siya. Ngayon ko lang ito napansin. Ayan. Yan. Wala na yung pinakapuno niya. Ayan. Nakasurvive na lang siya dito sa sa kinakapitan niya. Ayan, dito. So, dito pagdating dito ang taba niya, oh. So, ayan, oh. Parang mayroon na siyang konting variegation. Kita nyo? Ayan, oh. Tapos, mayroon na siyang konting penetration. Yan. Dito siya nagta-thrive. Basta, kailangan lang moist yung soil niya. Pero, kahit hindi nga moist, nabuhay siya. Basta may napagkakapitan lang sila. Ayan, buhay na yan. Mas mataba pa nga yung dito niya kaysa doon sa puno niya, diba? Ganun naman sila mga Epipremnum. Sabi ng binilhan ko nito, mas maganda daw ang variegation nito. Mas marble ang variegation nito kay Pinatum. Katulad kay Pinatum noon, ganun din yung variegation niya. Ang tagal niya lumabas. Pero nung nag-mature na siya, doon na lumabas yung variegation niya at ang ganda rin. At mas maganda ang penetration nito ni Hanuman compare kay Pinatum. At ito daw yung pinaka-latest na mga cultivar ng mga Epipremnum. So, makikita natin ang ganda nito guys pag nag-matured na. Pero enough kasi yung aking Pinatum noon, nung maliliit pa siya, ganito lang yung mga dahon niya. Ganyan lang, green. Pero nung nag-matured na siya, doon na nakikita yung kanyang mga variegation na napakaganda. So, ito daw mas maganda. So, tingnan natin. Ngayon, nag-penetrate na yung dulo. Ito na. Meron na siyang penetration. Nag-start na siya. Ayan, kung makita nyo yung kanyang stem, mayroon ng
variegation. So, lagyan ko to ng lupa ngayon, oh. Yun na lang yung ugat niya. Yung galing sa stem niya. Yun na lang din ang nagbuhay sa kanya. At ito pa, oh, mayroon pang tutubo. So, ayan. Kalahati na lang yung lupa. Actually, ito yung lupa na binili ko nung binili ko to, ito pa rin yung lupa niya. Nagdagdag lang ako. So, dagdagan natin siya ng lupa. Ito yung mga mixture ko ng pang-aroids. So, ayan. Ginamit ko to sa mga anthurium ko. So, ito rin ang ilagay ko dito. So, ayan. Natatabunan na yung mga ugat. Buhay na buhay yung ugat na yun, guys. Iba lang ang kulay kasi nagda-dry siya. Pero kung basa yun, nakikita nyo green yun. So, ayan, oh. Sinahod ko siya dito kasi pag ang tubig natulo, dito siya nakalagay. Ayan. Ayan. Ayan siya nakalagay dito. So, kaya ko siya nilagay dito para, yan, para pang punla ko, pang propagation ko. So, ito pwede na i-propagate to. Ayan. Pero hindi pa masyadong malaki yan. So, ito yung mga ugat niya, kumapit na sa pader. Kasi yung pader na to, ano to Hardiflex to. Hardiflex itong wall na to. So, madaling kumapit. Kahit may pintura, madaling kumapit yung ugat ng halaman. Actually, mas gusto niyong kumapit dito sa wall. Ayan o, katulad nito. Ayan. Kaso lang, inagapan ko siya na hindi siya masyadong kumapit sa wall. Kasi ang hirap magbakbak, pinturado na yan. So, dapat dito siya sa side ng sa side nitong vertical na to. Kasi ang vertical na to maganda yung side niyan, malambot kasi palochina yan. So, madali silang kumapit. Ayan. So, pag lumago to, guys, ayan, dito na ako kukuha ng pang-propagation ko. O, diba? So, kaya sinadya ko rin dito ko siya ilalagay. At dito talagang hindi siya maiinitan kahit kunting init. Siguro mayroon lang mga bandang hapon, pero wala na. 4 to 5, wala na, masyado lang malayo. So, okay lang sa kanya yun. Diba? So, bibigyan natin yung natin. Lagyan ko ng konting vermicast, nakalimutan ko. Yan. Kasi matagal na itong hindi nalagyan ng vermicast. So, puno na siya. At kaya ko nilagyan ng mga ganito, mga stick, para hindi aanuhin ng mga ibon yung lupa. Pero wala din tinutumba din nila Matalino tong mga ibon na to So, yan guys. Ayan. Para hindi siya tutulog sa sahig, nakasahod siya dyan. Ayan. O, diba? So, paganda ng paganda itong halaman na to. Ayan. I-flex ko ulit ito guys pagka dumabas na yung kanyang mga variegation. Ayan. Yun lang share ko sa inyo ngayon guys, yung aking Hanuman Epiprimnum SP Bali. Ayan, variegated siya. Hanuman variegated. Salamat sa panonood, sa langit at sa oras. At please subscribe, like, and comment. And see you on my next vlog. Bye!